Alright class, I need your research papers by Monday. Tumayo ako at inayos ang mga gamit ko. The week is over. Excited na akong umuwi. Hinihintay ako ng baby ko. Inaalagaan siya ni brother ko ngayon. Umiikot kami sa panunood sa anak ko. Si Jasper, ang brother ko, ay gustong-gusto siyang panoorin dahil ang baby ko, ang kanyang favorite baby of all time gaya ng sinabi niya sa akin. Ang nirereklamo lang niya ay kapag nagpoop ang baby ko, na sa tingin ko ay sobrang nakakatawa lalo na kapag si Jasper ay laging nagpapanik. Habang papunta ako sa faculty room para kunin ang iba ko pang gamit, may narinig akong nagkakagulo malapit sa dean's office. May mga kumpol ng mga estudyante at guro na naghahagikik na parang mga lovesick puppies. Ano ang nangyayari? Tanong ko sa isa kong estudyante. Hi ma'am, may kasamang super gwapo si Dean Patrick ngayon. Benefactor daw. Itinango ko ang ulo ko at naglakad palayo. Pumasok na ako sa loob ng faculty room, at naghanda na para umalis nang tawagin ni Mrs. Owen ang atensyon namin. Nakangiti siya habang tinatawag ang atensyon namin. Everyone, gusto ni Dean Patrick na nasa opisina niya tayo, para makilala ang bagong benefactor ng university. Nagsitayuan ang ibang mga teachers at halos magkarera sa pintuan. Paulit-ulit nilang pinag-uusapan ang tungkol sa gwapo, hot, saucy na lalaki, at maging ang spinster na si Miss Spencer ay parang teenager. Kinuha ko ang bag ko at ilang libro, at sinundan sila sa deans. Ako ang huling pumasok at ang hirap gumalaw dahil sa dami ng tao sa labas ng opisina. And this is our literature teacher, Miss Olivia Sandoval. Narinig kong nagsalita si Dean Patrick habang binabalanse ko yung bag ko at yung mga libro na nahulog. Tumangala ako para makita si Dean Patrick, at ibinaling ko ang tingin ko sa katabi niya. Siya. Nalaglag ang mga libro ko, at dali-dali kong pinulot. Tumanggi ang mga mata ko na tumingin sa kanya, kaya nagkunwari na lang akong busy sa pagkolekta ng mga libro ko. Nakipagkamay sa kanya ang ibang mga teachers at nang turn ko na, itinuon ko na lang ang paningin ko sa kamay niya at kinuha iyon, pero nang kumalas na ako, lalo niyang hinigpitan ang hawak. Nakatitig siya sa akin, nagdilat ang kanyang mga pupil at mukhang dark at wild. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Naputol lang ito nang tumunog ng malakas ang phone ko, kaya dali-dali akong nag-excuse palabas ng opisina. 6 PM na nang makarating ako sa bahay. Natagpuan ko ang aking brother na nakahawak sa aking baby sa kanyang mga bisig, at sila ay nakatayo sa harap ng pintuan na naghihintay sa akin. I held my baby up and he was laughing hard nung kiniliti ko siya. Nang papasok na ako sa bahay, may nakita akong itim na SUV na huminto sa harap ng apartment building, pero walang lumabas sa sasakyan. Na-curious ako, pero nabaling ang atensyon ko sa baby ko, na umihi sa work clothes ko, at tumawa lang ang naughty monster ko. Nang matutulog na ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito pero walang tao sa kabilang linya kaya ibinaba ko na lang. Sister, narinig kong kumatok si brother sa pinto. Yes, gising pa ako. Tinulak niya ang pinto. I have to go out. Clubbing. Pumunta siya sa akin para halikan ang noo ko, at ganoon din ang ginawa niya sa natutulog kong baby. Baka hindi ako uuwi tonight. See you tomorrow, Bunny. Kinindatan niya ako habang nilock ang pinto. 2 oras na akong nagpaikot-ikot, pero hindi ko pa rin maipikit ang aking mga mata. Kinakabahan ako sa nangyari sa school. Sa lahat ng school sa mundo, bakit niya pinili ang aming university? Isa siyang philanthropist, pero hindi ko akalain na naging interesado siya sa field na ito. Ayoko na siyang isipin. I know it was the end of us the moment na itinapon niya ako palabas ng penthouse. Naalala ko ang mga huling sinabi niya noong last fight namin. Alam nating dalawa na ang ating kasal ay isang deal. Pero hindi ko akalain na bababa ka at ibebenta ang sarili mo, wala akong babaeng mababa ang lipad na asawa. Bagamat mahigit 1 taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ako na makakakuha ako ng mga sagot kung bakit siya naghagis ng ganoon kadali. Gusto ko lang makahanap ng mga sagot para makatulog ako ng matiwasay ang isip. Ipinikit ko ang aking mga mata at tahimik na nagdadasal na balang araw ay tuluyan ko ng mapalaya ang aking sarili mula sa paghihirap na ito. Nagising ako sa sunod-sunod na katok sa pinto. Tinignan ko ang phone ko, at 6:00 pa lang ng umaga. Malamang ang brother ko, ang malamang na nalasing kagabi. Hindi naman sa nagrereklamo ako, pero ayoko na ginigising ako ng isang lasing na kapatid.
Nasa kanya ang kanyang mga susi, bakit kailangan pa akong istorbohin? Galit kong kausap ang sarili ko habang hinahanap ang tsinelas ko sa ilalim ng kama. Pangalawang bahay niya ang apartment ko. Nakatira siya sa isang kondo, pero kadalasan sa kondo ko siya nananatili para mabantayan niya ang baby ko, habang nagtatrabaho ako. Ang aking brother ay may ilang mga negosyo sa paligid ng city at siya ay may mga tao na nagtrabaho para sa kanya, kaya hindi niya iniisip na manatili sa aking bahay na babysitting. Ayokong kumuha ng babysitter. I just don't give my trust easily, and I don't want my baby to grow, and bring up by other people. Nagtrabaho ako ng full-time sa university, ngunit palagi kong minamanage ang aking araw, upang makauwi pa rin ako ng maaga hanggat maaari. I know I bother Jasper so much more already, but he never let me feel left alone. Patuloy pa rin ang katok. Isinuot ko ang robe ko, at tinungo ang pinto. Wala ka bang susi? I said in an irritated voice, thinking na kapatid ko lang ang kumatok ng pinto ng early morning. Pagbukas ko ng front door, hindi ako nakaimik. Wala akong nagawa kundi ang tumitig sa taong nakatayo sa harapan ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o naghahalusinate. Nakalimutan kong naka-nighties lang pala ako at walang bra, at tinakpan ko na lang ang sarili ko nang hindi nakatali ang silk pink na robe. Napansin kong nakatingin siya sa dibdib ko. Mabilis akong nagtalukbong at napalunok ako ng malalim. Tumingin ako sa ibaba para hindi ko makita ang mga mata niya. Mga mata ng dati kong asawa. What are you doing here? Hindi siya sumagot. Inangat ko ang ulo ko at halos mapatalon ako nang magtama ang mga mata namin, and he just gave me his sexy smirk. Tinitigan ko siya nang walang ekspresyon. What I can help you with? Tanong ko ulit na umaasang may sasabihin siya. 5 segundo na ang lumipas, pero hindi pa rin siya umiimik kaya naman bigla akong pumasok. Pero nang isasara ko na sana ang pinto ay pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagharang sa paa niya. Napatigil ako at ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Naglakad na siya papasok sa loob ng apartment. Did he just invited himself in? How dare he? This is trespassing. Please see yourself out, or I'm calling the guards now. Buong pagmamalaking tumayo ako, habang nasa bewang ko ang 2 kamay ko. So, dito ka nagtatago. Umarap siya sa akin at kitang-kita ko ang katapangan sa asul niyang mga mata. Hindi ako nagtatago sa sinuman. Mabilis akong sumagot. If you have no business here anymore, please get out. Pero imbes na lumabas, pumunta siya sa couch sa sala at umupo. Aren't you going to ask me for some coffee? Tanong niya. This is getting ridiculous. You wish. Nakataas ang kilay kong sagot. Malamang na masama ang loob ko sa kanya, pero deserve niya iyon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at pumasok si brother. He was suspiciously looking at me, tapos nilingon niya yung taong nakaupo sa couch. Sino siya, Via? Tanong sa akin ni Jasper gamit ang kanyang inaantok na boses. Nalasing nga siya sa clubbing niya kagabi. He is Hunter, a friend? Nauutal kong sabi, habang kino-compose ang sarili ko. Tumayo si Hunter para makipagkamay sa kapatid ko. Hi, I'm Hunter Montemayor. You must be Olivia's brother, Jasper. I am. Ngumiti siya sabay balik ng handshake. Jasper, you smell, go and take a bath, putol ko. Tumango siya at mabilis na nawala. Pagkaalis ni brother, lumingon ako sa kanya. I think you're overstaying already. Please make sure to lock the door when you get out. At naglakad na ako palayo. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Tumigil ako. Napaka-daring ng boses niya. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Tanong niya ulit. Natatandaan ko pa kung paano mo ito isinisigaw when I pleasure you and when I make you. Stop. Pinutol ko na siya, bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Nanginginig ang mga tuhod ko. Gusto kong umiyak, pero walang lumalabas na luha. I made fist para makontrol ko pa rin ang galit ko sa mga kamay ko. We're done. Hindi ako masyadong nagsalita, natatakot ako na baka may masabi ako na pagsisisihan ko. Pumunta ako sa front door at hinawakan ang doorknob para palabasin siya. Naglakad siya papunta sa akin at bago siya lumabas, may ibinulong siya sa tenga ko. I will come and claim you back. Na nagpa-freeze sa akin. Mabilis na lumipas ang mga oras.
Napagpasyahan kong manatili na lang sa bahay para sa katapusan ng linggo, at alagaan ang aking anak. I insisted to Jasper to enjoy his free time para makapag-relax siya, kesa sa pagbabantay ng baby ko. He still have a life outside at gusto kong i-enjoy niya ang pagiging bachelor. Nandyan siya sa buong pagbubuntis ko at binayaran pa niya ang mga bayarin sa ospital. Hindi niya alam na may asawa na ako. Hindi nga niya alam ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa akin. Naaalala ko ang araw na sa wakas ay umalis ako sa London at lumipad sa aking bayan. Pumunta ako sa kondo niya. Para akong patay pero naglalakad pa rin ako. Hindi niya alam na babalik ako. Pagbukas niya ng pinto, sinamaan ko siya ng tingin and within a second, tumulo ang luha ko. Pinuhat niya ako, at pabulong na mga salita para pakalmahin ako. Dapat niyang tiyakin na mayroon akong mga seryosong isyo kaya hindi niya ako sinaktan ng mga tanong. Hindi ako makapagsalita at tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha ko. Iyon ang most devastating moment sa aking buhay. Palaging maagang umuwi si Jasper para sabay kaming maghapunan, at bago siya umalis para magtrabaho, lagi niyang sinisigurado na may mga pagkain ako sa ref. Hindi ako nakalabas ng kondo niya. Nasasabi ko lang ang oras at araw sa pamamagitan ng pagtingin sa labas ng balcony at sa orasan sa bedside table. Ang kanyang kondo ay may magandang view kung saan matatanaw ang buong lungsod at sa south ay ang karagatan. Nagsimula kaming mag-usap ng mga random na bagay, ang panahon, ang pangulo ng bansa, ang ekonomiya, ang kanyang mga kababaihan, ang kanyang mga kasama sa negosyo, ang pagkain, at marami pang iba under the sun. Nararamdaman ko na pinili niyang iwasang hawakan ang isang topic that might evoke me. Si Jasper lang ang kapatid ko at siya ang bunso. I love him so much and he never complain if I'm treating him like a baby, my baby brother. Noong nasa university pa siya, dinadala ko siya sa shopping para bilhan siya ng mga kailangan niya sa dorm niya. Minsan siya ay mukhang hindi komportable, at nakakatawa lalo na kung ako ay kumikilos bilang isang ina sa kanya sa public. Naaakit sa kanya ang mga babae hanggang ngayon, and they were even flirting openly sa kanya. Karaniwan siyang naiinis kaya tatawagan niya akong babe, para itaboy ang nag-flirt na babae. Tatawa na lang ako, at makikipaglaro. Pagkatapos ng ilang linggo ng hibernating, hindi na ako gloomy at nagsimula na akong kumain ng maayos na supply food para sa aking lumalaking sanggol sa aking sinapupunan. Nakaupo kami sa balcony, at niyakap niya lang ako palapit sa dibdib niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari, maliban sa pangalan ng husband ko at ang kasal. I told him I fell in love with a man, and got knocked up, but the man broke up with me. Kaya't sa pagiging heartbroken, umalis ako sa London for good, para magsimula ng bagong buhay. Kahapon lang nang dumating ang aking ex-husband sa aking pintuan. Nakaramdam ako ng takot sa gagawin niya, kapag nalaman niyang may baby na ako, baby niya. Lahat ay posible sa kanya. Natatakot ako na ilayo niya sa akin ang anak ko. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. He made that clear a year ago. He made it legit on a piece of paper, that our marriage would be dissolved after 6 months of contract. Ito ay isang request mula sa kanya. Siya ay naghahanap ng isang eligible wife, kaya ang kanyang ina ay huminto sa paggawa ng mga matchmaking. Totoo, it was a rush decision nang tanggapin ko. Hindi ko alam na ako ang unang mahuhulog. Sa pagtatapos ng kontrata, bibigyan niya ako ng malaking halaga ng pera, bibili siya ng kondo para sa akin upang ma-extend ko ang aking pananatili sa London, at matapos ang aking pag-aaral. Hinayaan niya akong manatili sa kanyang penthouse at ibinigay ang lahat ng kailangan ko kabilang ang mga damit, pagkain, at allowance. Ngunit may ilang mga kondisyon na kailangan kong sundin. Ang aming marriage ay mananatiling secret. Walang dapat makaalam na nagpakasal siya, maliban sa kanyang ina. Hindi ko dapat sabihin sa isang kaluluwa sa sinuman ang tungkol sa aming kasunduan. Hindi ako dapat makitang kasama niya para walang mapaghihinalaan ang mga tao o ang paparazzi sa mga social function, sinamahan ko siya bilang isang escort. It's already past 10 PM na ngayon. Nakahiga ako sa kama habang nakayuko ang baby ko sa tabi ko. Hindi ako makatulog ulit. Ganito na simula nung araw na makita ko siya sa TV. At ngayong may balak na naman siyang guluhin ako, hindi ko alam kung matutulog pa ba ako ng may payapa ang puso. Ang aking baby ay patuloy na gumagalaw at lumingon sa magkabilang gilid. Siguradong naglalaro siya sa kanyang panaginip. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang baby ko. Kinuhanan ko siya ng picture sa phone ko.
Naglalaway siya at napaka-adorable niyang tingnan, inilagay ko ang phone ko sa bedside table, at niyakap ang baby ko para matulog. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.